afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is October 23, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Chinese General Hospital sa may Blooming Road, Barangay 376, Santa Cruz, Manila. At dadalhin po natin yan sa may SM City, Valenzuela, sa may MacArthur Highway, Karuhatan, Valenzuela po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. So pick up lang po tayo. Security ko. Ayan, so makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga tao. At maliban sabihin natin sa malignant siya o cancerous siya, siya po ay gumagawa ng ibang simptomas, kagaya ng nawawala po ang gana sa pagkain, bumabagsak po ang katawan, yung timbang, naghihina po ang resistensya, sabay na yung parang meron ng ibang komplikasyon din. So these are symptoms na kailangan kong bantayan para makapunta ako ng doktor at Yes. para masuri ako. Or sabihin natin meron kang hindi okay, yung parang hindi mo maipaliwanag. Yung ganun ba? Parang dahil sabihin natin lagnat, yung sakit sa pag-ihi, sasabihin mo Or yun. it feels sluggish all the time. Yes, pero ito ibang usapan, talagang bagsak. Ay, dating makakaw ka, biglang bakit ganun na lang? Ang Kaya kinakain. meron quick, Yes. increase. Yes, significant weight loss ang tinatawag yun. Significant weight loss. Na hindi naman sinasadya. That's right. Okay? So that was number 5. Yung pagbubuntis The is fatal tumor. tumor. Kasi explainable na si buntis, Mm-hmm. si fat, at saka ano nga yung isa? Platos, hangin, Yung hangin. Pumunta muna tayo doon sa fluid. fluid. Ay, yung platos muna yun. Platos, hangin. Oo. Paano yung hangin nakakapagpalaki? Eh, di uutot lang ako di tapos na. Kung may daluyan ng daanan ng hangin, paano kung yung bukol mo ay sa malaking bituka? Ultimo hangin, hindi mo mailabas. Ibig sabihin, pwede. Pero pwedeng hindi pa obvious na makapa. Pwedeng pastalit na bukol lamang. Kasing laki lang ng daanan ng bituka. Okay? Pero hangin, hindi mailabas. Tubig, hindi mailabas. Yes. Kaya nga, minsan tinatanong namin, kumusta ang pagdumi mo? Pati yung bumi. Yes. Dahil kung may tumor yan, hindi pa completely obstructed. Okay? Pwede rin isa thesis kasi. Okay? Pwedeng thesis din ang isa sa mga F, no? Yun ang dinadagdag namin. Pero dapat, pag sinabi natin thesis o dumi, sabihin natin, conscious ka sa itsura. Kaya inuusisa ko nga kumusta ang pagdumi mo? Gano'ng kabilis sa pagdumi mo? Anong itsura ng kulay? Ano ang uhis at haba? May ano ba yun? Dahil kung pag nagbago, last week natitibig ka. Okay. Okay? Ang laki-laki. Bakit itong linggo ang mistulang kambing, parang ulit lang lumalabas? Tapos sa susunod na linggo, parang tubig lang lumalabas.
So, yun ang tinatawag natin pagbabago sa itsura ng dumi o change in bowel habit. So, lumalaki ang saan kasi hindi mo na ilalabas. Yes, naipon dahil naka-clog. Ano yun? Diba? Poison. Yes. Alam mo ba, meron kaming mga tao na nagsusuka ay tinatawag namin icaloid. Hindi siya itsurang dumi, pero yung amoy, alam mo, breakdown ito o fecal material dahil meron siyang nakabara, obstruction. Hindi makalabas sa baba, ipon ng ipon, syempre stretchable si bituka, so bumaliktad sa pamamagitan ng pagsuka. And all because of the facial figure. Yes. And also, Meron bang ibang dahilan para maging obstructed ang colon? pwede, napilitin. O paano napipilit? Dating operada ka, adhesion. So pwedeng nag-cause ng swelling, nagkaroon ng kalyo, nawala po tuloy ang magandang daluyan. Meron akong na-encounter doon sa pinanood ko na, ano ba ito? Yung twisted daw yung kanyang... Volvulus. Oo. Pwede po yan, large volvulus. intestines, kaya parang naka-silipon doon. Corkscrew. Opo. Nangyayari. Yes. Kasi dahil sa operation... Pwedeng dahil may operation, dahil previous manipulation, pwedeng natural na nagkakaroon. Paano natural? Nagkaroon parang ovaryo. Pwede rin mag-twisting of the ovarian fallopian tube. Hindi dahil active ako. Hindi. Really? Wow. Okay. Tapos yung, fluid. Sabi naman yung fluid. Ascites, narinig mo yun. Oo, narinig ko na yung sinabi mo Oo, yun. binanggit na natin yan dati sa sakit sa atay. Oo. Yun, pwede po yan. Sakit sa puso dahil failure. Hindi ako makapag-pump ng tubig. So, naipon. Bumalik sa dati, sa pinanggalingan. From bituka to atay to hindi maki-out sa puso. Hindi ma-filter off. Sakit sa kid. Nakita mo ito sa mga pasyenteng dialysis. Sakasakit sa liver. Yes, liver. Yun ang nga. Ito ano nga yung mga mama na kaya laki-laki ng tiyan? Dapat identify natin. Ito ba? Susunod po. Ma'am Sharon, ano po? Opo. Salamat na po. Ah, Salamat. Myth or fact ba na nakakapalaki ng tiyan ang pag-inom ng tubig pagkatapos kumain? Number one, myth yan. Dahil ay walang calorie. Tapos hindi yan iipon sa tiyan. Dahil ito po ay i-filter ng ating kidney, magiging ihi yan. At kung kailangan natin ng tubig sa katawan, sabi natin si Winnie, absorb. Kaya walang pag-iipon yan. Walang imbakan, wala tayong container sa tubig. And pag kumain ka ng marami, after a while, bababa na. Dahil meron tayong tinatawag na digestion period Igigiling ng bituka, ng tiyan, para ipadala sa maliit na bituka, para kunin ang vitamina, nutrition, at vitamin, bago ilipat yung mga basura sa malaking bituka para i-release natin bilang dumi. Si Ricky, posible po kaya na ang kapatid ko po lumalaki ang tiyan dahil sa pagkain ng sa oras ng gabi? Well, kung ito po ay sabihin natin ay overeating, pwedeng sign of obesity rin yan dahil caused by overeating or wrong timing sa pagkain. Si Mario, ang stress ba ay may kinalaman sa paglaki ng tiyan? Wala. Wala. Ang stress kasi, minsan stress eating, yes. So, pag medyo malakas ka kumain, mas magkakaroon kayo ng karagdagang timbang. Pwedeng lumaki ang tiyan dahil sa taba. Pero kung stress, para lumaki, pusa, no. No. Si Greg, totoo po ba talaga na ang beer ang direktang sanhi ng paglaki ng tiyan? Kaya binabanggit natin beer belly dahil ang beer ay mataas sa calories. Okay? So ito po ay nakakataba. Pag sa lalaki, ang pag-ipon ng taba kadalasan sa bilbil, truncal. Sa babae, ang pag-ipon ng taba sa buttocks or sa balakang. Diba? Wala kang masyadong makikita babaeng kasing bilbil ng lalaki. Yeah. Okay? Pero ang balakang, sobrang, sabihin natin, more shapely, more full.
Si Sarah, 39. Miss of fact, yung hangin, yung sinabi niya, dahilan na lumalaki ito tapos manganak. Ay hindi, dahil pag hindi po kayo nakadumi ng maayos after manganak, pwedeng lumaki ang tiyan dahil may naipon na dumi, may naipon na hangin. Pero pag naging regular po ang pagdumi mo, ay hindi po lalaki. Si Renzo, kahit payat ang isang tao, pwede pa rin lumaki ang tiyan dahil sa hormone. Pwedeng lumaki ang tiyan ng isang payat na tao, pero hormone hindi. Walang kinalaman ng hormone. Well, sabihin natin kung igagalaw natin yung kwento to the point of yung metabolic, yung mga sabihin natin, hypothyroid and that, pwede kong ikutin yung kwento on that aspect. Pero kung hormone in general, sasabihin ko hindi. Si Lilian, kahit hindi malakas kumain, pwedeng lumaki ang tiyan kapag kulang sa exercise. Pwede, sedentary. Ibig sabihin, sobrang pagkain mo sa iyong energy requirement. Nakakainis. So, pwede ba, we have 3 questions. Opo, ahead dito, Winnie. Meron. Number 1, nape-train mo daw ang tiyan mo sa amount ng kinakain. Tama ka dyan. Pwede pong i-train sa dami ng ating pinakain dahil ito ay isang lifestyle yan. Yeah. Kaya nga ang buffet, kaya mong eat all you can. So, ikaw naman pwedeng eat what you can. Yun. Number 2, tawag dito, naku, nakalimutan ko na sa Facebook. Ay, hindi bale. Bago natin i-introduce yung Facebook, isipin mo muna ang tanong mo. Gusto ko batiin ang isang taong napaka-important sa akin, si Mr. Herman Panghulan ng happy birthday. Tawag na, Sir Herman! yeah, we call him Sir Gap, no? So, siya yung talagang sinasabi ko sa yung tumutulong without being asked. Nabanggit ko ito minsan sa iyo, minsan. Mabait na tao. So, Sir Gap, happy birthday sa inyo. Okay? At syempre, meron na tayo sa Facebook at TikTok. Ang gagamitin nyo lang username ay @DocDennisOfficial. I-follow, i-like, at i-share para sa pang mga tayong medical at anong mga makabuluhang puntahan na may kinalaman sa kalusugan. Ayun, ilang beses ka po, meron bang dami ng utot at food ang dapat? Meron at least on the average 13 na utot sa isang araw, 3 litro. That's physiologic, that is okay. Yun, okay? So sa ilang sandali, sa pagbabalik natin, makakausap po tayo na biktima ng modus. Oo. Kaya yun pinag-usapan namin Tita Winnie. Kaya huwag kayong bibitiw. Dito lang yan sa Action ngayon. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action ngayon sa DZMM. Basta AM DZMM. Ubo ng anak, nakababahala, makaplema. Para dyan, Flemex for Kids ang pambato mo. Ang Flemex for Kids ay gawa sa lagundi. Pinutunaw at pinalalapas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Francia Baupo, nag-reflex for Flemex. Pagtatay lagundi, Flemex! Agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex! Pag-ibig, sinabi ko naman sa'yo, ikaw lang sapat na para sa akin. Tagumpay. Ang tagal nating pinagdasal to, Henry. Sa wakas binigay na sa atin. At mga kwentong no filter, may kasama kang makikinig sa'yo. Ako to, si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatulong kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga pinigil. Mga kailangan sa araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istreta. Wala sa balita o wala sa public service.
may tutupon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DCMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at John Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa DCMM Radio Patrol sa Istreta at DCMM Teleradyo. Basta AM DCMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DCMM. Huwag magpapabudol! Huwag magpapaskam! Laging maging maalam kung ano ang bagong modus. Ayan na biktima ito si Patricia ng false modus. Para ikwento sa atin, nasa linya natin si Patricia Bagatina. Alamin natin kung anong nangyari, anong modus ang biktima. Patricia, Patricia, good afternoon. Hello po. Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo? Bunti ka na po akong malakaway. But, okay, papasok ako sa work, mga oras na yun. Then, ayun po, hindi naman po sila nag-success sa gusto po nila mangyari. Anong paraan? Anong paraan na ginawa? Ang pinapagula is, nag-ipag na lang po sa likod ko, hindi lang sa likod ko talaga. Tapos, may tao po sa left side ko. Yung tao po sa left side ko, ano po, parang hindi nakakalit, ginikit-kit po ako. Tapos, nung po na ginikit-kit po ako, yung tao naman po sa right side ko, yung nag-aabot ng tissue, tapos nagpapakita po na parang contain sa step ko sa likod. Tapos, push po nila ako na i-wipe ko po yung shot sa likod ko. Para po, pag ginawa Dyson ko, para yung tao sa left side ko, freely na dalawin po yung bag ko. Ayun po, naramdaman ko po na gumalaw po yung bag ko. Tapos, nung na-realize ko po na, alam ko na to, nag-react na po ako. Yun na. Ano ito, sa bus o sa jeep? Oo nga. Anong sasakyan? Yes po, sa jeep po. Sa jeep. Tapos, kailan mo, hindi mo ba napansin na merong naglagay sa'yo ng something sa likod? Hindi po eh. Anong sauce yun? Pero aware po ako na yung tao po yung sa right side ko. Okay. Anong klaseng sauce yun? Natingnan mo ba? Bali, ano po eh, ano po siya, sweet po yung smell niya, para po siyang sauce ng, Manok, ganyan. Sauce ng what? yes po. So, sauce yan po. Yung sweet and sour, ganyan? Sauce. Oo. Sauce ng kikya pala. Okay, sige. Pero ang pinaka-importante, hindi ka na biktima, hindi nakuha mga gamit mo. And Yes po. bumaba ka ng jeep ka. Silang nakuha sa akin. Walang nakuha. That's very good. Oh, yeah. Wala silang nakuha kasi anong ginawa mo, Patricia? Ano po, nag-react po ako, then, kumbaga parang ano nga po sa term is nagskandalo po ako dun sa jeep para po, kumbaga ano po ay maaway din po yung tao sa paligid ko, yung mga Co-passenger mo. May Co-passenger. nangyayari po na nakawan sa jeep po na yun. Ako, napaka-tapang mo, anak. Galing mo rin, ha? Pero hindi, napaka-ano rin nun, napaka-delikado rin nun, ate, kasi baka mamaya may dalang patali, masundos ka, pero maigi na lang na walang nangyari sa iyo. Ha, mag-ingat ka, Patricia, ha? Oo, makakausap natin si Police Lieutenant Colonel Eric Angustia, Assistant Chief of Police for Administration ng Parañaque City Police Station. Magandang hapon po, Sir Eric. Good afternoon. Magandang hapon po, Doc Dennis and Tita Winnie here. Okay, Yes po, magandang hapon po, Doc Dennis, Ma'am Winnie, at sa mga sadarang pagsinigang sa baybay po ng inyong programa. karaniwan na po ba itong sauce modus na ito? Kasi first time ko lang narinig. Palasak na mo ba ito? May mga mangilan-ngilan na po tayo niyang report, Ma'am Winnie. Actually, matagal na po yan eh. Nagsimula po yan sa mga dura-dura, bubble gum, modus, at mga kailan po, na-introduce na naman tong sauce
ibang variety. Actually, sir, Nag-e-evolve. may mga incident po tayo dito sa NCR ng oyster sauce at ketchup sauce yung ginagamit. May nahuhuli na po ba kayo? Opo, actually po last month, meron po tayong incident dito. Galing po siya sa Pasay, sumakay po siya ng carousel papuntang PITX. Okay. At doon po sa loob ng bus, nagkaroon po ng ganong modus na sinabuyan po ata siya ng ketchup sauce. At kabutihan palad po, nahuli po natin yung isang suspect doon. Okay, kaso they work in groups, Sir Eric. Good guy. Yes, ma'am. Kalimitan po, mga 3 hanggang 4 po sila na magkasama. Tawag dito, well, medyo natakot lang ako sa ginawa ng ating si Patricia kasi nag-eskandalo daw siya para ma-alerto rin yung ibang sakay ng jeep. Pero para sa akin, napakadelikado nun, Sir Eric. Hindi naman... Yes po, medyo delikado po yung ganon. Oo. Pero nananakit ba itong mga ganitong ano? May ginagawa ba sila aside from the song, aside from the ganyan? Sa report naman po natin, wala naman pong ganon. Wala naman pong ganong incident na nanakit po sila. Okay. So how should one react, sir? Sabi natin sa ating mga kapamilya, paano natin i-remind or How can I defend myself? protect myself from them? Yes, sir. Sa mga kababayan po natin, ang paalala po ng Philippine National Police, lagi po tayong mag-ingat at alerto palagi sa lahat ng pagkakataon upang hindi po tayo mabiktima ng ganitong modus. At pag ganun po na nangyari sa kanila, huwag na po silang manlaban. At ang maganda pong gawin nila ay tandaan po nila yung mukha o anumang mga palatandaan sa katawan kung may kuto sila or may kwan po sila sa katawan para pag-report po nila sa amin, ma-identify po namin kung sinong mga to. Okay, very good. Sige, Sir Eric, maraming salamat po sa paalala. Ingat po kayo. Bye-bye. Thank you very much, Police Lieutenant Colonel Eric Angustia, Assistant Chief of Police o Administration ng Parañaque City Police Station. Salamat din po, sir, at magandang hapon. Thank you po. Ayan. Kaya Patricia, alam mo na, next time medyo kalma kaunti, pero good na wala nangyari sa'yo. Oo, ano lang, katulad din nung isa nating caller. Yes. Na nagkaroon sila ng presence of Ibig, mind. Ito naman papakitna. yung yung Ano yun? Laglag Mariam at that time. Oo. Diba? Pero wag na po tayong maglaban. Pero yun nga you know that there's something on your back. It just keep your things secured. Diba? Yes. Oh my God. I think we have to end, Tito Winnie. Yes, bye-bye time. See you tomorrow, guys. God bless you. Bye-bye. Good afternoon. Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay pumanaw para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibubos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos sa kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa mo kayo sa amin at sa buong sanlibutan. Banal na Diyos, banal na puspos sa kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa mo kayo sa amin at sa buong sanlibutan. Banal na Diyos, banal na puspos sa kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa mo kayo sa amin at sa buong sanlibutan. Amen. O Jesus, Hari ng awa, ako ay nananalig sa iyo. Radyo Patrol sa isla
Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service. Kami po ikasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:04 in the afternoon. CMM Balita ngayon. Sa pamilya, ikinalugod ng samahan ng mga guro ang pagkakasama ng mga teachers sa utos ng wellness break ng Department of Education simula October 27 hanggang 30. Sa palayan ng DZMM, sinabi ng Alliance of Concerned Teachers National Chairperson Rudy Bernardo na karaniwang ipinatutupad ang in-service training ng mga guro tuwing nakapahinga ang mga estudyante. Pero, nanawagan ng mga guro na huwag muna itong ituloy sa harap na rin ng nararanatang anxiety dahil sa sunod-sunod na lindol at bagyo gayon din ang pagkakasakit ng ilan kasabay ng pagtaas ng kaso ng influenza like illnesses. Dagdag ni Bernardo, marami pang pagkakataon at maraming head para mas matupad ang upskilling ng mga guro. Sa ibang balita, Administrasyong Marcos Jr. porsigidong maisundo ang digital landscape ng bansa kasunod ang inilunsad ng tatlong state-of-the-art data center. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacanang at Radyo Patrol, Christian Yusore. Christian. Teresa, nilalalakas ng Administrasyong Marcos Jr. ang digital infrastructure ng bansa sa pamamagitan ng tatlong bagong data centers na inilunsad sa Cavite. Sinabi ni Palang Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na nagtitiwala ang Pangulong mas magiging malakas at matapad ng digital infrastructure na suporta sa paglago ng mga negosyo sa larangan ng panlalaki, telecommunications at cloud services dahil sa bagong pagsilad. Anya, makatutulong din ang malaki ang mga programang isinutupad ng pamahalaan katulad ng National Broadband Plan, Free Wi-Fi for All at National Fiber Backbone Project. Iwala rin ng Pangulong ang pamumuhunan ito ng pribadong sektor sa digital space ng bansa ang mag-aangat ng digital competitiveness ng Pilipinas. Hinihikayat ni Marcos Jr. ang lahat ng sektor na magkaisa tungkol sa pagpapaulan ng bansa sa larangan ng teknolohiya at sa pamumuhay ng bawat Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Patrol, Christian Yusore, DZMM. Maraming salamat, Christian Yusore. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Comelec magkipagtulungan sa ICI laban sa mga kandidatong tumanggap ng donasyon sa government contractor. Masamang panahon dulot ng bagyong Salome ramdam sa Batanes. At presyo ng karning baboy inaasahang tataas pa habang papalapit ang Pasko. At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM, Facebook at YouTube channel. Ako po si Cruz Sarito. CMM Balita ngayon. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa. Ako to, si Chang Ari. Hindi rin ganun kadaling magtiwala. Ako to, si Chang Ari. Sino pa ba ang pwedeng makinig? Ako to, si Chang Ari. Kanino pa ba ako pwedeng lumapit? Ako to, si Chang Ari. Buti na lang, nariyan ang nag-iisang tiyan ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Walang iba kundi Ako to, si Chang Ari. Good afternoon. Good afternoon.
hindi naman po lahat ng bukol ay malignant kaagad or may cancer kaagad. Ano? Yung bukol, kung ito ay observe nila na mabilis yung paglaki, no? Tapos yung borders nitong bukol ay ill-defined or yung hindi siya Bilog eh, no? hindi bilog, yung mga ganon. At saka matigas, at saka mas fixed po. Yun. Hindi Mas gumagalaw. mas may ano yun, mas may, parang may tendency na maging malignant po. No? Tapos kung hinahinala naman syempre kung nakapa nila, lalo na kung after na ng regla, no? Dapat po, matingnan talaga nila kaagad sa surgeon or sa doktor. Punta sila sa yakap, health providers po. No? Opo. Okay, so So, may symptoms pa tayo na na kailangan bigyan pansin, no? Sige, dapat. Sige po. Kunyari, yung Kanina, pinilit may mo. rashes na napapansin sila sa isa o kaya sa isang Minsan, nipple, no? ikaw O na sa maano, no? bone. Kaya nga eh. Ikaw na iniiwas para Siyempre, may pamamaga dahil may nade-develop na nga kung cancer doon sa loob ng suso. Makikita ito na Pinilit yan, namamaga ganyan lang sa yung doon sa part patakaran na yun ng affected. Tapos masakit. dito sa Sa part na circle. yun, masakit yung nipple. Kanina pa tayo andun sa loob. So tayo yung priority. Yung iba, Ipinilit niya. search ko talaga. O, pinagbigyan na siya. Pwedeng tugo, or yung clear lang, yung parang serum lang. Basta may discharge ko na lumalabas, which is not normal. Opo. Tapos, hindi nawawala na pumumula sa paligid ng balat ng soso. So may redness, yung mga ng inflammation na rubor, dolor, calor, no? So rubor, redness, dolor, pain, calor. Mainit, opo. Yung nagbabalat o makakaliskis na texture. Alam niyo po yung parang tuyo na opo, nangangapal, nagbabalat, gano'n? opo, yan opo. Yung sa part na yun. Tapos, pagbabaliktad ng utong, yung nai-invert, instead na palabas ko yung utong. So, hindi siya inverted dati. Opo. Tapos, yung tinatawag natin na orange peel, alam niyo po yung texture ng balat ng orange, parang gano'n yung, parang may butas-butas na gano'n. Parang may pimples. Opo. Yan. Orange peel. Okay, so sigurado yan na yan dapat nasundan po, no? Kasi lokali ng mga kababayan natin kasi yan yung mga paraan para malaman kung meron. Pero may pag-iwas po ba? May pwede bang pag-iwas na gawin po yung mga kababayan natin sa atin pong dito po sa sakit na ito? Opo, Sir Ray, katulad ng pag-iwas ng kahit anong sakit, no? Pwede nilang i-practice talaga to, no? Siyempre, panatilihin ang pagkain ng masustansyang pagkain. Ngayon kasi puro tayo processed food, puro tayo, yun yung in-order sa labas. Puro tayo ganon, no? So, dapat nagluluto din tayo sa bahay, masustansyang pagkain. Ugaliin ang healthy lifestyle, no? Tulog ng maaga, tapos mas mobile, pwede namang lakarin, maglakad na lang, no? Regular na exercise, kung tayo kasi workers tayo, so Nakaupo maghapon. nakaupo tayo, sedentary talaga tayo, no, for 8 hours. So dapat naglalakad-lakad din tayo, may mga exercise dapat tayo, kahit nakaupo, no? Manatilihin ang tamang timbang tulad ng sinabi natin kanina, pag obese, mas prone na magkaroon ng breast cancer, no? Iwasan ang labis na paninigarilyo. Naku, hindi na uso yan, kakadiri pag naninigarilyo, no? Iwasan ang labis na pag-inom ng alak. At gawing regular ang self-breast exam. Ayan, sinabi ko kanina, no? Habang nagsha-shower, tapos ang babae. So, kailalim sa regular na clinical breast exam at mammogram. Simula sa the recommended age, yung sinabi natin Yung 45 years old. opo. Dahil ang detection ay siyempre makakaligtas sa pagkakaroon ng cancer. Actually, Lokasi, habang nandyan tayo, siguro ang itanong na natin dyan,
covered ba ng PhilHealth yung pong mammogram tsaka breast ultrasound? Po? Ako, yes po, Sir Ray. Magaling na at maganda at PhilHealth ay meron na pong mga screening services na covered na yun, no? For breast cancer, covered natin ang screening na mammogram, breast ultrasound. Tapos hindi lang for breast cancer ito, for lung cancer, para sa asthma, mga COPD, sa diabetes, meron din po tayong mga gamot doon. Yung mga tumataas na mga cholesterol natin, meron din po. At saka, syempre sa alta presyon, hypertension. So, all in all, we have 75 medicines under YACAP. Okay, Doc Adi, halimbawa ay na-detect nga na merong breast cancer. Ano po ba yung iba pang benepisyo na maaaring makuha ng isang miyembro ng PhilHealth kung sakaling ito na nga, na-diagnose na may breast cancer siya? Okay po. So from YACAP, na ano doon na na-detect, no? Na meron siyang breast cancer. Magpapaenroll siya ngayon sa benefit breast cancer package. Ano ba na? Opo. Layunin talaga nito ay benefit breast cancer package ay makatulong, no? Financial risk protection. Kasi kung hindi ka pa nandun sa poverty line, mamumulong ka talaga at mapupunta ka sa poverty line. Kung nasa poverty line na kayo, lalo kang tulong. Natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po. Dodugtong na naman po natin ito. Natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po.